No? Na kay life group. Diba? Na yung mga life group na wherein nga, pwede ka maka-pour out sa atong mga problems, sa atong mga emotions, and maka-lighten up sa atong mga burdens. Amen po ba? No? So, actually, kanina verse, this verse is specifically referring behind siya to temptation. That when we are tempted, we can say that God will provide us a way out. Meaning, ibig sabihin that we can choose to obey God rather than be tempted. Example, gitempt ka. Pre, tagay ka pre. Tagay ka pre, bisyo ka pre. Ay nanak doon, no? Mauna ini ang verse na ni nga maghatag si Lord sa ato way out nga dili ta matintal nga anak nga magbisyo ta, instead we will be out nga dili ta matintal, then we will obey God rather being tempted. Nagets ato? So dili na ta mag-ingon nga kaya gialaw na ni Lord kaya na nimo. Sa temptation di ay no, dili na sa temptation, even mga compromises. We don't compromise to what is called sin. Instead, we can say no to sin. Amen ba? Against ato? Mga students, no? Usahay matintal lang na mangopya. Mangopya. Katawa mo no. Sa matintal lang na mangopya. Pero, kanina verse, nagingon dyan, mauliyang atong ikot, God is faithful na dito niya iandaw na mangopya. Amen? God is faithful na dito niya ako iandaw na muinom ko karong gabi. Or God is faithful, yun ni Daddy. God is faithful na dili ko mag-tempt to masturbate na magtanaw ng pornography. Mga inana. Gets ato? So, maunang atong ikot na verse. God is faithful na dili ko magpakasala. Ha? Oo. Or, mag-cheat on spouses. Amen ba? Are we there? Dilog lagi kayo. Masuko naman sa ako, baka masuko ko sa ako, but this is what the Bible says. No? We rather say the truth and nothing but the truth. No? We are not a church na nag-quoting ka. Okay lang yan. No? We love the sinners, but we hate sin. O yun ang ating combat din ang sin. Okay, amen ba? Amen. And number 3, kanin. Philippians 4:13. Isa rin ang favorite verse. This is also my favorite verse. Sige ka, go. I can do all things through Him who strengthens me. Okay, so, taken out of context, ni nga verse, no? This verse suggests, ibig sabihin, no? Out of context. Ngayon ka nga, whatever I want to do, okay, whatever I want to do, I can do it. Like example, run a marathon, make $1 million, no? Whatever I want to do, okay, become famous, solve world hunger, I can accomplish it if I just believe. Diba? Kana mga motivational sticker. Diba? I can do this. Kaya ko mag-ano. Kung saan ang uso karon, kanang ginayon nila nga, climate change. Mahal na. Kaya kong gawin ito because I can do all things. Mag-solve ng world problem, ano ko ng $1 million, okay? Gusto, I can do all things because I want to become famous. No, mga inana. But if we read, kailangan natin
ang surrounding verses namin. Anong gingon ni Paul? Di ba si Paul ang author ni Ani? Okay. We discover Paul is talking about, actually, kabalo mo, contentment. Contentment in spite of mga difficult things sa buhay niya. Di ba si Paul? He was in prison. So contentment ang ginayon pala din ni Paul, not achievements. Di ba? Baka ano tama, out of context ka. Contentment, not achievements. He's actually saying that God gives him the strength to be content sa iyang situation despite difficult circumstances. Maging content with that. So this speaks, when we say, no, I can do all things through Christ who gives me strength. Pwede po natin siya magamit when gamito natin siya para do nato ang purpose ni Lord sa atong kinabuhi. Amen ba? So when we talk about I can do all things, I'm contented. Lord, I'm contented with what you have given me. Lord, contento na ko because I know na ikaw magyabot ang maghatag sa akong strength to do this. Amen ba? So not achievements. Di ba? I can do this para ma-achieve na ko ang mga bagay-bagay, but because I am contented what God has given me. Amen po ba? Number 4, ganing. Isa na katong kaning kuan. Psalm 37:4. Sige, Psalm 37:4. Go. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Okay. Kaning, usually sa mga single. If you are single, isa mga single dere. No? This verse is often taken out of context. No? Especially when it comes to relationship status. No? You're told, di ba, sige, delight yourself unto the Lord. So, kung saan yung desire, yatan ng Lord. So, mag-desire ka na, mag-inyok ka, mauna, yatan ng Lord. Kaya ginagadilat mo ka sa iya. Out of context, kaya na siya. Mga single. No? You just need, di ba, sige, if you delight yourself, so mauna ka itong understanding. You just need to delight yourself in the Lord, and then He'll give you a spouse. Ang desire mo sa iyong kasing-kasing is magkaroon ng spouse. So, delight yourself. But remember, mga single in the house, God isn't Santa Claus. Or God is not a genie. He doesn't give us what we want if we are good enough or love Him enough. Kailangan ang love nato is much greater than any personal desires nato. Okay? So rather, we receive the desires of our heart because, how do you na mag-delight and the desires of the heart is, we grow closer to God. Our desires will conform more and more to the desires of God sa atong kinabuhi. Dili sa imo ang gusto nga desire na mag-inyok ka. Diba? Nakay-desire na, basta pag 40 years old ako, mag-minyo na yun ko. Ha? O nag-desire sa imong heart. Kaya ikaw man ang nag-desire, no? Kumusta kaya siya? Okay? And maybe that still includes marriage. But it also means our heart's desire, pag may delight yourself unto the Lord, dapat ang heart's desires nato will become focused on pleasing God and growing in His kingdom. Dili itong gusto ni mo ma-desire na maminyok ka. Or itong desire ni mo madato ka. Ang desire ni mo must be in line and mag-focus ka kung unsa ang God's will sa ato ang kinabuhi. Nagets na to? Okay? No? So, dili naman yung nga, no?
And He will give you the, mao pa niya akong understanding to muna. And He will give you the desires of your heart. No? Sige, mag-delight ako sa inyo, Lord. Ang desire ako, Lord, is makuhaan ko, Lord. Gusto ko, mag-ato ko abroad. Nag-delight na ako sa Lord. Kaya hindi naman ni Lord ang pabordon ko. Kaya hindi naman ni will ni Lord. Ang will good ni Lord is ma-inline ka sa iyong will. Amen ba? Against that, okay. Number 5. Ganin. 1 Corinthians 13:4. Sige, basa na ito. Go. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Okay. Usually, asa din natin matunggan ng mga passages sa mga kasal. Ito mo. No? Weddings. Okay, no? That we may forget, Paul isn't just referring, kanina verse, Paul is not just referring to a romantic love. Kanina, love is patient and kind. Listen to this. Okay. Sa preceding chapter, no, nag-instruct si Paul. I-instruct ni Paul sa mga Corinthian church to work together as a community and respect each other's gift. Remember ang mga gift? So ito mga gift na to, no, muli ang i-encourage ni Paul sa mga Corinthians. Then he points to how they can love one another as a church, as a community, and as a people of God. So consider what would happen if we read these verses as instructions on how to interact with all people instead of just spouses. No? Kasi, kaya pinato, kanina kumain para lang sa mga spouses na maging patient sa itong mga bana, sa itong mga asawa. Pero ang kumante ni Paul is to the whole church of Corinthians. So imagine mo kung love is patient to all of us. Diba? As a church. So, ang samay ka sa church, magsige na lang mag-appreciate sa amuan. No? Glory to God. And we appreciate each other. So, mas wider ang scope niya kung mayroon ka nga love is patient. Not only sa family, but to the whole church or to the whole body of Christ. Muna ibig sabihin. Okay? So, nag-change ang atong mindset. And number 6, kanin. Romans 13:1. Sige, basaw na ito. Go. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. And those authorities that exist have been instituted by God. Romans 13:1. So, sa atong kuan kung imuhanin ka ng i-out of context, let us submit to the government, even if the government dili na maayo ilang ginapabuhat sa ato. Tama? No? The government is not infallible. Dili siya infallible. So if we take this verse out of context, inangkona siya. Listen to this. If we take this verse out of context, it means we have to agree with every politician. Every decision the government makes because they're put there by God. So does that mean government is infallible? Does that mean people protesting the Holocaust? No, muna Holocaust, ang Holocaust, nag-protest ang mga people, no, were disobeying God? Of course not. We're called, okay, listen to this. We're called to obey the government, yet, if a law is in direct opposition with God's law, then of course, we're to follow God's law and disobey the ruling authority. Example, during the COVID. Okay? So, obvious man kayo itong government nung una. Diba? Imagine ninyo, ang tanan ng mga opisina, ang tanan ng mga bus station, tanan ng mga establishment, ga-open sila Monday to Saturday. Pero manong i-close man nila ang Sunday sa mga churches. Diba?
Nga i-close na nila. Ay mo sila ha? Kung na-COVID diri sa simbahan, i-close ang church. I-close ang church. So yun ako, na naman di ay, di ba daghan magka-COVID sa mga offices, sa mga malls, ano wala man i-close ang door? Di ba? Nga wala man i-close ang mga bus station. Nga wala man i-close ang mga flights o mga malls. Nga wala man i-close. Pero nga i-close man ang Sunday. Diba? And there are leaders yun na directly na nagkuhan sa mukha nga. Nasupot sila sa mukha. Kaya nga daw nag-disobey daw sa government. No? But we say to them, we tell them that obvious magiging kaayo na ang church lang ang ilang ginaano. No? Ang church ang ilang ginakalaban. Okay? So, tingnan naman itong mga leaders na to. We are sorry to tell you this, but ingon ang Bible, no, we will obey God rather than man. And praise the Lord. Kanina church, no, wala kayo na-close even during pandemic, though na mga leaders before na they are kanang hesitant, no, magsimba. But daghan kay mga churches during the pandemic na nag-close, hantod karon ang kabawi. Okay? So, kaya tagat ang wisdom ni Lord. Kaya tagat ang wisdom ni Lord. For me, I'm sorry to tell you, for me and my daddy, it was not a pandemic, it was a pandemic. Kaya gusto yun nila nga, paano nila ang church. So, that is a spiritual fight. So, glory to God, no? Nag-thrive ang church, CCFI Pulumulo, kubantod karon nagpadayon. Kailangan namin sila. Because no, we obey God rather than the law of man that opposes to what the word of God says. Ha? Yan. LGBTQ, same-sex marriage, diba? Kanang preferred nga sa gender, diba? Praise God, there is a church we did not compromise. No? Wala dito na compromise. Nanay na nga ang uban na yung mga pastors na ipang priso na. No? But we preach what is the word of God says. Amen ba? So wala talaga compromise. And government, diba? Dinaano na galing sa government na tayo we don't compromise. Amen ba? Kasi it is against the law of God. So, kung saan ang example niya sa Bible na nag-disobey siya sa king, si Daniel, remember ninyo? Si Daniel in the Bible, no? When he disobeyed King Darius' law. Kung saan tayo itong law ni King Darius, natanan mag-bow down dito sa statue. Pero wala nag-bow down si Daniel. So, saan niya na po kay Daniel? He was, okay? He was saved from the lion's den. Okay? Praise God. CCFI Pulumulo, nag-thrive even during that grabe na trying times na pandemic. Saved. Yeah. Pero sa lion. Hindi siya kinain ng lion. Okay? So yun ang context. Okay. Number 7, the prayer, another one. So the prayer of faith will save, sige, basahin natin James 5:15. So the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Okay. So, kanina verse is very harmful, particularly harmful when taken out of context. Because people can use it to suggest, kung wala ka na ayo, because iprayan ka ni Ani, no, you're not better, then you must have not faith.
Na usually, di ba? No, kanang makaano ba? Kaya wala maka na ayo. So, wala kay faith, kaya wala ka na ayo. Uy, hindi natin gamiton. Usually, di ba? Usahin yung daan na, no, mali tayo siya. Dili ta magsulti kay mura ta kanang kikundang na din nato ang tao nga no? So kanina context, no? Ingon dire, basahan ko ulit. This verse is particularly harmful when taken out of context because people can use it to suggest that if you're not better, wala ka na ayaw because yung sakit, then you must not have enough faith. Sickness is part of this world, and though miracles happen, God doesn't make everyone better. Diba? Usahay, mag-pray ka nga, Lord, ayuhan niyo, pero wala ka ni Lord. Diba? So, dili dahil makainom nga kulang na siya ang faith. Dili dahil na ito isulti. Diba? Kagaya kay, example na lang, recent example, si Charlie Kirk. Diba? Nga nang gialaw ka ni Lord na si Charlie Kirk, nga board kick. Nga na si Charlie Kirk mamatay. Diba? Kung sa ato ang worldly na mindset, Lord, nag-preach man siya. He defended his faith. Why did you allow him to die? Diba, mga inana? Pero God has greater plan na usahay, dili nato ma-understand. Kaya dili dito ka mag-ingon ay na kula kay faith, mamuna ka na ayaw. Lord, forgive us. No, lalo sa mga leaders, mga pastors, wala ka sa faith, kaya hindi ka na, that is condemnation. No? Kay sickness, napanusahay, mga preachings and mga teachings. Nabilig yun kung nalaw kayo relationship kay Jesus, hindi ka magkasakit. False teachings yan. Kasi magkakasakit talaga tayo. And it is God, siya lang yun ang makaayo or siya lang po magalaw na dili niya ayuhan. Okay? Kaya gani, matuta sa verse na Romans 8:28 that we know that all things work together for good. Okay? So sa inaita po, pagkapatay ni Charlie Kirk, daghan na kaayo sa mga campuses na mga students na nag-give their lives to the Lord. Maulit ang purpose nila. Amen ba? So, sa mga ang plano sa Ginoo, ang plano niya ang mao'y mag-prevail. Amen ba? No? So, God doesn't make everyone better. Raise him up. No? Sayang, i-raise up siya can mean a lot of things. It can mean a lot of things, not just a restored health. So, James is pointing to the power and impact of prayer here, though God doesn't always answer prayers the way we expect. So kung hindi answer na, kanang usahay, di ba kami mga pastors? Bisan si Tora, na-experience, di ba mag-ato na mag-pray ka sa patay, niya namatay. Kisa, naka-pray na, no? Nakoy natungkar nga, niyo siya nga, hello, uy, hindi na ko ganaan mag-pray, kaya mamatay man, uy, hindi makita mag-grace ako mag-ayo, di mo naman na instrument ni Lord. Tama ba? So, kay layo na hindi na hindi na mag-pray, mamatay man tayo. Hindi naman ta Diyos. Si Lord ba na mas nakakaalam? Diba? Mura tayo nag-istoryahan sa kuwa ba nga, Nancy, ayaw mo na mag-pray kasi every time mag-pray ko, mamatay man noon. No? Ikaw day ang Diyos, di man ikaw ang kamanan. Okay, amen ba? So, unsa ba? Did we learn tonight? Mga eye-opener ba? Or baka naman mga verses pa na gusto ko ninyo i-share na out of context. Sige, pwede pa na mag-share kay napatay 10 minutes. O, mga leaders, baka napoy mo gusto i-share. Sige, pwede na mag-sharing para interacting lang. Yung po siyo, with God, nothing is impossible. Kaya diba minsan, may mga desire tayo ba na ginagilit natin kay Lord. We are using that to validate our desire. Kahit na mali na, Lord, wala talaga ito imposible. Mangyari talaga ito.
Ganyan. So kahit na hindi siya, alam na natin na ano siya na we need to wait, we need to pray for it more kung talagang eventually gagawin. Good job, Pastora Jen. Ay, Pastora Jen. Oh, baka naapot mo, napadali mag-share. Leaders. Okay, sige. Kanang ano po sa 1 Corinthians 10:21, ano dito, whatever we do, whether we eat or we drink, we do it for the glory of the Lord. So, ang out of context sa totong, kanang whatever we do, kanang paano ng God, kanang kasalanan ng God, no? Ang tanong ko siya, gano'n na ni Lord, na kanang, kung ato ang himuon ba nga, makahimot with the sayahan. O nga, everything ang makahimot sayahan. Kanang kabalo naman ta kita nasa sa Ginoo kung sa tumabutan na makapay mo sa Ginoo. Balik niya ako na kung sa iya mo yan. Do it all for the Lord of God. So whatever we do, whatever we eat or drink, do it all for the glory of God. Isa pa, sila nakay tayo mo. Baka meron kayong madagdag. Sige na. Kiling, saan dito? Oo, yung the prayer of faith will save the one who is saved. I-close out of number 7. Kung baka namin gusto i-share nila. Ako ay Kung sa Psalm 51, ang Ginoo mo yung magdalan tayo, wala magulang ka na ako. Kung kabalo ka gitagatag, discernment to Lord kayo. So, wagi ka, kabalo ka mga delikado daw sige ka mo i-declare na. Ang Ginoo. My point ka, brother. Good job! Sige. Yung verse, okay. Yung verse daw na the prayer of faith will save the one. Number 7. Number 7 pa ka. Number 7. So the prayer of faith will save the one who is sick and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. The prayer of faith. Pag hindi gumaling, di ba sabi, the prayer of faith. Kung hindi gumaling, wala kang faith. But if you doubt, you will not receive. Pero hindi yung context na yun, hindi yun about sa sick. Yeah, believe if you will receive it, but still according to His will. Yung ano din, yung out of context tayo, yung ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and it shall be open unto you. Diba? Out of context din tayo. Lord, yung God, Lord, gusto na ko. Diba, usahay, makikita ba ka? Lord, gusto na ko, mamatay siya, Lord, kaya akong hiligwan, Lord. Kaya akong ilaw tao. Mga inana pa. Magabangan mo na siya, Lord. Baka may mga inana ka mga prayers. Diba? Ask, and it shall be given you. Sige. Okay, out of context yan. Sige, baka na pa. Sige, joy ikaw, ha? Baka na kayo mag-share. Kanang mas nindot niya mag-share. Always formal lang. I just realized that all the 7 key points na yung all boils down to trusting the Lord. So, di ba, pag my family kay
namatay ulit si Lola for sa November 30. So, the prayer of faith will save the one who is sick, the Lord will raise him up. And he has committed sin, he will be given. Pero wala ko lang po sa isang verse, but it really all boils down to trusting Him, even if God will use death. So, kabalo mo na death is very sensitive to each and every one of us. Kaya, wala mo takabalo kung saan kasunod sa death, but the amazing thing lang yun nga, ang ginin ni Lord kay He will even use death to restore something in our lives. So, also, na-realize mo the death of my nanay restored something in me. And puputok ang agad yung the reason why yung nagbalik ko sa church and nag-grow and even ako na mag-galata. So, wala ano ba man, even though we don't understand and we don't understand yung plans of the Lord, kay that is very sensitive. So, kanang pati ka ito gamitin din niya ba? So, really, His thoughts are higher than our thoughts. Amen! Mabalik na, di ba? He will raise him up. So, di ba? We all know that Simon, di ba? Nawala siya, but God raised him up. Amen! Restored him up. So, ang restoration, sa makikita na ako, is not only i-restore ka sa iyong health, but raise up. No? Ibalik ka sa iyong relationship. Kung sa ang iyong original design. Amen ba? Diba? Naghatag nangakuan, diba? Nagbakasyon ka dali. Pero God raised you up once again. Amen ba? Palakpak si Janice. So, makita na ba? Diba? So, naghatag mga realization. What else? Sige, what? Yung sa Jeremiah 29, welfare na prosperity. Prosper. Na may mislead ng mga ibang congregation. Prosperity gospel. Saka yung prosperity gospel. Ang prosperity gospel preaches na pag nagbigay ka, ibigay mo lahat ang nasa pitaka mo. Bibigyan ka ng Panginoon ng iyong sasakyan. Ano ang hinihingi mo? Ibibigay yan ni Lord lahat sa'yo. Ibigay mo lahat ng pera mo dito sa pulpito. Ano ang mga prosperity gospel? Ihatag ang ulan niya. Nakita mo na sa Manila, ihatag niya tanan yung bata. Pagkawa ni doon sa kuha. Sis, pwede ako makahiram ng pamasahe. Bakit? Binigay ko lang. Ba't mo binigay lang, sis? Alam mo naman na mamamasahe ka. Discernment. Joy, isa ka, Joy? About sa Ephesians 5:22-23, common kayo na, wives, submit your husband. Kasi ano kay Paul, submit ka sa authority. So, paano kung yung husband na kinakalaga ka sa submit ka? So, paano ka ito? Ang tingin nila sa verse 1, submit to your husband in the Lord. Okay, so kung bakit mo ba na, ginakulata ka na, patching ka na. Diba? Wala kang ginaingon dili nga, wala kang ginaingon dili nga, isang tamang-tamangan ka. Oh, submit ng labon ko. Kanya kayo, the-drugs na, submit ng labon ka, niya. Kuha na kayo. Delikado lang itong pinagawin. So, may na. O, sige. Children, obey your parents in the Lord. O, yun. O, sige. Ikaw yun. Para may ko sila kadili ako. Kasi sa Ephesians 6:1 nga, children, obey your parents. Simple nga po na tumuan as a wife, submit to your husband. Kay, in the Lord, di ba? Kay, ano mo po, halimbawa, ang parent, naging mo na, ay, magsimba-simba dala ko, magsimba-simba makadala. Ang parent mismo ang nagkuhan. So, anak ko sa pamangkin niya, nga, kung kumbaga, pinabawalan mo siya magsimba dali.
kay Alex Laban. So, muna akong nag-ask kay Mami kung sa dapat ay ba kayo mag-obey ka sa parents. Pero kung hindi naman kung ba kayo makot sa Ginoo, so, pwede rin nangyari. Pwede din mo siya disobey, basta na-obey ka po. So, same po sa mga bata o mga asawa. Kay out of context pa, abuso mo na sa mga bata, mga asawa, kay mag-submit man ka. Isang tamang-tamakan ka na lang, okay, kaya mag-submit ka. Usahin namin mga bata, may magbubot kung usahin ko ang sumutol, no? Magbubot kung usahin sa buhot. Diba? May iba kayo. Submit yourself to the husband. Ha? May submit yourself to the husband. Yung top ng husband. Nobody na. Ilang husband required, okay? So, dili na. God has given us also the wisdom and discernment. Ano? Ang gingon sa Ginoo, husbands, love your wives as you love the Lord. Kawi! Okay, ang sama? Ha? Sige, wait muna. Submit na. Diba? Diba? Ang pinaka-common good na verse, ang Luke 6:38, sometimes ano siya, give. Kung gusto natin mag-shortcut na, gusto ko mag-irahan tayo, diri mga verse, Luke 6:38 is give, and will give it back to you, good measure, saying press down, shaking together, and man will give it to you. So sometimes, mo rin ginagamit natin, out of context dahil na, sige, mag-give ko, gusto ko mag-ato ko tayo. Hindi nga yung verse. Kaya wala mga nito. Hindi dato, ni Hunong nagsimba. Oo. Ang sige dapat, kaya wala ka na dato. So, depende kita sa motive sa atong man. Sapa? Isa pa? Queen. Asa man Queen? Dali, Queen. Sige na, Queen. Dali. Sige na, kay sharing magda. Kung sa with Mark 11:24-25 na, whatever you ask in my name, you will receive it. Kasi out of context na ba nga, whatever man din akong pangayon kay Lord, ihatag niya. So, kabalo ang mga anak, yung mga pangayon, di na nag-inherit sa ilang way. Di na niya ihatag. Niya, kung mag-pray daw niya, makamuha na sa bahala, mo pa rin, ikot man din, whatever niya, kung di ihatag, maglukot ka, so na-out sa context na. Praise God. At least nasamda na ako ang out of context. Amen ba? So, napabawa. Say, Pastor again. Nakalimutan ko. Tungkol na siya. Okay. Baka napa. Pastor, nakalimutan na rin. Naalala mo na. Naalala mo na. Even my wife say, "Hello." Diyan. Sa mission. Sige, meron pa. Meron pa ba? Baka meron pa dira. Dito, ayaw ka ulaw. Ikaw, Ben. Nakaisip din. Ano na? Nasunod na? Okay. So, mga common verses, no? Baka napadira. Saan ba? Sige, Pastor Gemar. Spokesperson. Buhutan tayo! Sige, no? Mostly, ang pinaka-common sa tao ni Matthew 6:33. Sa manlo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, no? Dili nato na siya himuon nga. Kung unahon nato si Lord, all things man sa tuan. Kailangan nato ba mo siya prosperity. Seek ye first si Lord. Okay, provide man ni Lord ako kinahanglan mga material, kay butaman dito all these things, pero ang ginagawa ni Lord sa
preceding verses ana kung sa after na verses is ato ang iyang provision for the sa provision niya, di ba, ng mga birds, mga there, tapos sa verse 34 sa last chapter is worry. Ina-address niya ito ang trust at ang faith na ito. No? Na dili kuan ang ginano ni Lord, we will trust in His provision daily. Kaya ingon niya, the day have enough trouble of its own. Kaya let's enjoy na ang day na gihatag ni Lord sa ito. Every day is a blessing. Mawin na siya na trusting in His provision and protection. Amen. Okay. Okay na. Ayan. Karen. See? It's coming back. Nung verse ng Salmos, verse 7, forgiven, you will be forgiven. So dito ang out of context dito, bigla na, okay na din makasala kayo, huwag forgive na pa kayo, forgive na mata ni Lord. So, kaya hindi na ako naisipon pa na mag-forgive na ganun. Magpakasala na ito, forgive na ni Lord. So, alam din, parang kita, say no to sin. Apa ba? Kasi last na lang, di ba, grace, God is gracious. Sahay, gamitan natin ang grace ba nga, gracious bitaw si Lord. No? So magpakasalan ka kay kasayon magyapon ka ni Lord, di ba? Out of context yan. So ang right thing din na is, pagpasalamat ta sa grace ni Lord, gamitin nato na mabilita magpakasalan. Una sa out of context sa grace. Huwag ka na ako sa ka ng nga, once saved is saved. Out of context ka po na. Kaya diba? Once saved is saved. Tinood na. Pero kailangan ay makita na transformation. Pag mayroon ka ang tinood na naluwas, biyaan na niya ang iyahang old life. Unang tinood na luwas. Okay? Pray na kayo siya. Nag-share? Sama? Ha? Okay, sige. Saan? Tuloy, tawagin ni Lord. Sige, tatatap ko. Good evening, everyone. So, kani siya nga verse, very, from John 5:24, verily, truly, I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Kanang naano ko na nanawag na video about sa mga churches ba nga nag-believe doon sila nga dili na daw sila judge ni Lord bisan pa kanang usa na ilang life kay si Lord daw God is love. Kumbaga he covers all multitudes of sin. So murag ang moral lang ginaano ni Lord sa ginaimpose sa tao ang standard is nila ba kang bababa nila para lang nila mga tao so muna siya akong nasagtan. Oo. Pwede na connected na siya sa grace. Sa grace. No, kay iluwas na ni Lord, ang luwas is luwas na kay grasya man si Lord. So, bisan pagpakasala ta, kay grasya man si Lord, pasayuan ka niya. Pero dili nato, kung na ginainon niya, dili nato abuse ang grace ni Lord. Kaya ang grace, ang grasya sa Ginoo is will not make us sin. Instead of using that, grasya kita si Lord. Sige, magpakasalat ko. Instead of using that is, yung grasya lang yun ni Lord na dili ko makasala. Grasya lang yun ni Lord na wala ko natintan. Grasya lang yun ni Lord na wala ko nakakompromise. Grace ni Lord. So, muna ginainon nga, ang grace without transformation is delikado. Okay? So, are we learning? Nice to? Nice tayo. So, nalipay mo na naka-learn ta from each other.
Okay, sige. Flash na ang ato ang prayer items. Oo. Kani ako lang prayer, pero praise God nga, nasabtan